Ngayong araw nga, isi-share ko naman sa inyo yung naging process nung pag-cross country ko from Saudi papunta dito sa Canada. Para sagutin na rin yung mga nagtatanong or yung nagme-message sa akin kung paano nga ba yung naging process ko na pag-cross country na nasa Saudi tapos papunta dito. So disclaimer lang kasi itong ikukwento ko or yung isi-share ko is based lang to sa aking personal experience. Yung mga na-experience ko. So maaari kasing iba-iba yung maging kwento ng pag-cross country from Saudi papunta dito. So yung sa akin is yung isi-share ko lang is yung personal experience ko. Ang tanong nga is kung possible daw ba na makapag-cross country mula sa Saudi papunta dito sa Canada. At ang sagot dyan ay oo. Actually, mas gusto pa nga ng mga agency or ng employer na manggaling yung hinahire nilang empleyado mula sa part ng Middle East. Bukod nga kasi sa mabilis na process ay mas konti yung mga documents na hinihingi sa part ng Middle East compare sa Pilipinas. Nag-start nga ako ng application ko sa agency at doon nagsimula ang lahat. Nag-start ako ng application ko na October 2022. So nagpasa ako ng initial requirements nila para sa application, which is yung updated na CV, tapos yung valid passport na at least 5 years pa yung validity, tapos yung college diploma at saka yung TOR. Pagtapos nga nun ay nakareceive ako ng message or ng reply galing sa agency na qualified ako sa application na ina-apply ko. Nakakuha ako ng invitation sa Microsoft team mula sa agency para doon nila i-discuss yung mga magiging benefits pagpunta dito sa Canada. Pagtapos nga ay binigyan ako ng retainers agreement kung saan doon nakalagay yung mode of payment na mangyayari na hahatiin nila sa tatlo. So yung binayaran ko naman na total is hindi naman yung talaga isang bayaran. So ang pagbabayad kasi sa agency is depende sa process or sa progress ng documents mo. Ang unang bayad nga is 3,000 USD. So uulitin ko, 3,000 USD. Ang pangalawa nga ay 3,000 USD ulit at ang pinakahuli is yung 1,900 USD. Sa pag-sign mo pa lang ng retainers agreement, doon ka pa lang magbabayad ng 3,000 USD. So, yun yung unang magiging bayad mo para ma-line up ka doon sa mga company na hawak ng agency or yung mga possible na maging employer mo dito sa Canada. Sa case ko nga is napunta ako dito sa Canadian Tire. At luckily nga, sa isang beses lang na try na pagpapa-interview dito sa employer ay na-select ako agad or na-hired na ako agad na employer dito sa Canada, dito sa Calgary, sa Shonesi. At doon na nga nagsimula. So, nung pagka-hired sa akin is inayos na agad yung mga documents na kakailanganin para makapag-apply na ng work permit or ng visa papunta dito. Yung pagka-hired nga ng employer sa akin ay doon na rin nag-start yung process ng documents ko. So, unang pinrocess doon is yung LMIA or yung labor market impact assessment na tinatawag dito sa Canada. So napakahalaga nun para makapagtrabaho ka dito sa Canada. So lahat ng mga temporary foreign workers or ng mga foreigners na hindi taga dito is kailangan talaga ng LMIA para makakapagtrabaho ka dito ng legal. Pag-apply nga ng LMIA ay tumatagal ng 2 months to 3 months. So sa case ko is tumagal siya ng 2.5. At habang naghihintay nga ako ng result or ng positive LMIA, ay nire-ready ko na rin nung time na yon yung mga other documents na kakailanganin para naman sa pag-lodge ng application or ng work permit. Sa case ko nga is nagkaroon ng konting delay dahil nung time na naghihintay ako ng positive LMIA ay nag-decide ako na umuwi ng Pilipinas. Last 2 minutes nga lang din yung pag-uwi ko na yon kasi parang naisip ko kasi is gusto ko muna umuwi bago magpunta muna dito kasi baka matagalan bago ako ulit umuwi ng Pilipinas dahil alam naman natin or sa mga nakukwento or sa mga napapanood natin na nandito sa Canada is nahihirapan talaga silang umuwi. Unang-una kasi is syempre pag hindi ka pa permanent resident or wala ka pang documents na pinanghahawakan na galing dito is baka mahirapan kang makabalik. Whereas kung permanent resident ka or yung citizen ka na is wala nang ibang documents na hihingin sa'yo. Kumbaga, ipapakita mo na lang yung PRID mo or yung passport mo kung citizen ka na at wala ka ng ibang documents pa na aasikasuhin ulit pabalik dito. Nagpaalam nga ako sa company ko ng emergency leave. So, nag-file ako ng August 20, 2023 tapos babalik ako ng September 20, 2023 din. So, nung time na yun is na-issuehan din nila ako ng exit re-entry. So, lahat yun is ready na. Tapos, nung first week ng August is nag-reply na yung agency sa akin na na-receive na nila yung positive
LMIA or yung Labor Market Impact Assessment na in-apply nung July pa or nung June. So, nung time na yon is sinasabi ng agency na hindi ko na kailangan umuwi ng Pilipinas kasi mas mabilis yung magiging process ko kung sa Saudi ako manggagaling. Whereas kung sa Pilipinas is baka hingian pa ako ng mga other documents para lang may apply or may submit na yung work permit. So in short is ayaw akong pauwiin ng agency dahil nga baka ma-delay daw yung maging process ko. So hindi ko naman na din naisip na hindi ituloy yung pag-uwi ko kasi unang-una sa lahat is nakapag-book na ako ng ticket. So nabayaran ko na yung ticket. Tapos pangalawa is meron na akong hawak na exit re-entry. So kailangan ko talagang lumabas ng Saudi or ng bansa para lang magamit yung exit re-entry dahil kung hindi is baka magkakaroon ako ng problema kasi na-issuehan ako ng exit re-entry. Kaya kinausap ko na lang yung agency na kung pwede is i-apply na lang yung work permit ko after 1 month nung pagbalik ko na lang. Habang nasa bakasyon nga ako noon ay nakareceive ako ng email galing sa agency dahil yung employer is nag-aas na ng update regarding sa akin. So, i-discuss nung agency na nagbakasyon muna ako for 1 month tapos after 1 month may ilalodge or may i-apply yung work permit. Tapos nga is yung employer is, ang gusto ng employer is maipasa na or maiprocess na yung documents kasi nga is kailangan na talaga ng tao dito sa branch. Kaya nung time ko, no choice ako kung hindi may apply na yung work permit nung habang nasa bakasyon ako. So, in-apply yung work permit ko na nasa Pilipinas ako. Tapos, after nung application ng work permit is naka-receive na agad sila ng email galing sa IRCC para sa request ng biometric. So, nag-biometric ako dyan sa Makati. After nga nun is nung September 2023, nung bumalik na ako sa Saudi, ay nagtanong din ako nung update regarding sa work permit pero wala pa ring reply or wala pa ring update ng IRCC according dun sa agency. Nung time na yon ang kausap ko na sa agency is yung consultant. So, yung pagpa-process kasi dun sa agency is yung bawat process mo is ipinapasa ka sa mga tao na nagpa-process nung bawat stage kasi may mga stage talaga yung application. So, nung time ko, huli na yon, yun na yung pinakalas, yung consultant na yung makakausap mo kasi siya na yung final na hahawak ng documents mo kasi siya yung magpapasa dun sa IRCC or dito sa government ng Canada para dun sa visa application or yung work permit na tinatawag. Pagtapos nga is naka-receive na ako ng passport request galing sa IRCC na ipinasa dun sa consultant. Tapos yung consultant naman is ipinasa rin sa akin. So doon na nakalagay na nire-request na yung passport ko para sa visa stamp na. So i-stamp na doon yung pinaka-visa ko sa passport kaya na nila hinihingi. Pagka-receive ko nga ng PPR request na yon ay kinabukasan is dinala ko na yung passport ko sa BFS Global. So yung BFS Global dyan sa Riyadh is napakalapit lang sa akin. So sa Jeddah yata is meron din BFS Global pero since nasa Riyadh naman ako so doon ako nagpunta. So nung pagkapasa ko nung passport ko is nagbayad yata ako noon ng 65 or 55 Saudi Riyals. Tapos ine-expect ko yung bumalik yung passport ko na may visa stamp na ng 3 to 4 days. Pero nung time ko is parang 1 day lang. Parang nung pagkapasa ko tapos bumilang lang ng isang araw. Kinabukasan is naka-receive na ako ng email galing sa BFS Global na andun na yung passport ko na nakakabalik na. So, nata-trace din or nag-update din kasi sila kung nasa processing na ba, kung na-receive na ba, or kung nakabalik na. So, nung time ko, nung naka-receive ako ng email na available na ulit yung passport ko dun sa BFS Global is pinuntahan ko na lang din ulit. Although, pwede mo naman siya sanang carrier, so additional bayad yon. Pero ako mas pinili ko na lang na kunin kahit na kung ipapa-carrier mo kasi is makakamura ka kasi yung pamasahe is magkano rin. So ako parang mas pinili ko pa rin na personal na lang, na ako na lang din yung kumuha since ako naman din yung nagdala. So alam ko na rin naman kung saan, di na ako maghahanap. Kaya
ayun, binalikan ko na lang. Natatandaan ko pa nga nung papunta ako doon para kunin yung passport ko. Tapos unti-unti ko siyang binubuksan kasi gusto ko sana siyang pintahan kasi medyo kinakabahan din ako na baka mamaya is walang tatak or nagkaroon ng problema, yung mga ganun ba. Pero nung nakita ko na yung passport ko kasi nung pag-open mo ng envelope na galing sa BFS Global, so doon ko siya binuksan sa BFS Global mismo. Umupo lang din ako doon sa gilid, tapos doon ko siya binuksan. Nung pagkabukas ko nga, gusto ko sana na pintahan nga yung pinaka-passport. Kaso nakabuka na agad yung passport. So pagbukas mo nung envelope is makikita mo na kaagad. Kaya yun. Kaya parang okay na. Nakahinga na lang din ako ng maayos nung time na yun. Kaya kung on process kayo papunta dito, most especially dyan sa Saudi, na papunta dito is kung hanggat wala kayong LMIA, dun kayo po pwedeng umuwi or dun kayo umuwi ng Pilipinas. Kasi pagka lumabas na yung LMIA nyo is obligahin na talaga kayo ng consultant at saka ng employer na maipasa na agad-agad yung work permit. Kasi bawat bansa kasi is meron silang timeline or nung weeks para ma-process yung document. So dyan sa Saudi kasi is 2 weeks lang talaga, 2 to 3 weeks lang talaga yung process nila. Is lumalabas na yung visa. Pinakamatagal na yung 3 weeks. Pero usually lumalabas na talaga yan after 2 weeks or wala pang 2 weeks. Tapos nga, dyan sa Saudi ay hindi ka na nire-required na mag-medical. Whereas sa iba or parang sa pagkakaalam ko nga is Saudi lang yung hindi nire-required ng medical papunta dito. Tapos sa Saudi nga is kukonti lang yung mga documents na nire-required or hinihingi ng IRCC kung galing ka sa Saudi. Whereas kung sa ibang bansa kasi or tulad sa Pilipinas is, di ba marami ka pang kailangan ipa-verify, kailangan mo pa nang ipa-confirm yung mga ganun. Pero sa Saudi, wala. Kung konti lang yung requirements na hinihingi nila. Yung sa medical nga lang na hindi ka na nire-required kung manggagaling ka talaga sa Saudi is napakalaking bagay na. Kasi ang medical is magkano rin yung inaabot ng medical, tapos paglalaanan mo pa ng panahon, tapos hassle pa. Pero sa Saudi nga is walang medical. So doon pa lang is panalo na talaga kung sa Saudi ka talaga manggagaling. Ano-ano nga ba yung documents na ipinasa ko during application or lodge ng work permit ko? So, unang-una doon is yung passport na dapat is valid siya at least 5 years pataas. Tapos is yung TOR, yung college diploma, NBI, police clearance na galing sa Saudi. So, kung saan kayo nakastay na bansa is doon kayo kukuha ng clearance or ng police clearance. COE or Certificate of Employment sa company mo ngayon. Tapos at least 3 months na payslip na galing din sa company mo. Ako nga rin pala yung company health insurance na ini-issue ng company. Birth certificate, tapos marriage certificate kung kasal kayo. Pati yung digital ikama na makikita doon sa AppShare. Pati na rin yung bank statement na hinihingi nila na at least 3 months. So pupunta ka doon sa kung ano yung bangko mo para humingi ng bank statement. Ako nung time ko is, ang bank ko is yung SNB. So, humingi ako ng at least 3 months na bank statement kung saan doon makikita yung mga transaction ko sa loob ng 3 months. Dapat nga ay yung bangko mo is meron siyang laman at least 7,000 Saudi Riyals pag kumuha ka ng bank statement. Kasi makikita doon sa pinakaharap or sa pinakaibabaw yung opening account or opening balance account mo doon. So, dapat at least may 7,000 Saudi Riyals ka. Pero, after naman na makakuha ka ng bank statement, is pwede mo na siya agad makuha or ma-withdraw. So, kailangan lang kahit mangutang lang kayo that time, para lang, after nyo naman makakuha ng bank statement, is pwede nyo na agad kunin or pwede nyo na agad ibalik. So, bakit nga ba kailangan may laman pa yung bank account mo pag kumuha ka ng bank statement kung work permit naman yung ina-apply mo or yung magiging visa mo papunta dito sa Canada? So, malaki kasi yung pwedeng maitulong nung pera na yung visa officer na sa pagtatrabaho mo sa ibang bansa is meron ka kahit papano na pinanghahawakan na pera. So, yung 7,000 Saudi Riyals na yun is medyo hindi naman siya ganun kalaki kung i-convert dito sa Canadian dollar, pero kahit papaano makikita niya na meron kang ipon or may savings ka. Iyon din kasi yung naging paliwanag sa akin ng consultant, kasi tinanong ko na rin nung time na yan na 'di ba work
work permit naman or working visa naman yung application ko. So, hindi ko naman na kailangan ng show money kasi usually naman yung show money is hinahanap lang yan sa mga nagtuturist. So, nung time ko is hindi naman ako tourist.